Johan. Ang Diyos kasi, mga kaibigan, maawain. Meron kasi siyang utos o isang pangako sa isang maawain. Doon pa rin tayo sa Usias Kasi ang Diyos sabi sa 1:2, hindi siya makapagsisinungaling buhat pa ng una kung babasahin natin yung Tito 1:2. Ngayon, yung pangako niya sa isang talata kapag maawain, babayaran sa huli ayon doon sa Kawikaan 19:17. Napahamak daw yung mga taga-Ephraim sabi. Ang Diyos pag naawa yun, pagliligtas Sabi dito sa Kawikaan 19:17, 19:17. Anin lang natin yung oras pasabigin lang natin sila. Kasi pilit talaga nilang sinasabi na Diyos hindi tao. Hindi naman yun ang konteksto nun Sabi doon, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. O kung ikaw, maawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Panginoon kung ginawa mo sa pananampalataya. At ang kanyang mabuting gawa, babayaran sa huli. Buhay na walang hanggan ang kabayaran nun kapag naawa ka sa dukha. Dahil doon sa Mateo 25, isang bagay yun na nakapagpaligtas sa isang hindi nakakilala. Bakit ko sinabi yon? Balikan natin yung Jeremias. Jeremias 31:20. Hindi kasi nila naintindihan. Basta tumatalon lang sila Ayaw nilang basahin yung 31:20 ng Jeremias. Sabi dito, ang Ephraim bagay aking minamahal na anak. Siya bagay iniibig ng anak sapagkat kung gaano kadalas nagsasalita ako laban sa kanya ay gayon ko inaalaala di kawasa. Kaya't nananabik ang aking puso sa kanya, ako'y tunay na maaawa sa kanya, sabi ng Panginoon. So kung babalikan natin yung pangako ng Diyos sa Kawikaan na kapag ikaw gumawa ng mabuti, naawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Panginoon, di how much more siya pa? Na kung siya yung maawa, siya yung may hawak ng buhay at siya ang may kapangyarihan. Sabi nga sa isang talata, walang Panginoon liban sa akin, ako'y Diyos. Walang iba katulad ko nung panahong hindi pa ipinapakilala ang Panginoon Kristo as Diyos sa lumang tipan. Kung babasahin ninyo sa Jeremias, sa Usias, sa lumang tipan, walang Diyos liban sa akin kasi hindi niya pa pinapakilala ang Panginoon Kristo. Kailan pinakilala? Hebreo 1:2. Patuloy, doon pinakilala, nagsalita sa huling panahon. At marami tayong mababasang talata na ang anak Diyos din. At doon sa Juan 10:34-35, mga dilat ng salita, Diyos yun. Kapag Diyos ba ang gumawa, kahit tao ka, at ang Diyos ay nagsabi, hindi baga tunay yun? Ang Diyos ba magsisinungaling pag sinabi ng Diyos yun? Hindi nga siya makapagsisinungaling Ang Diyos hindi gumagawa ng mali at hindi nasusumpungan ng daya ng labi. Kung sabihin niya yun, Diyos yun. Pero isa lang ang matitiyak natin, isa ang Diyos Ama na pinanggalingan ng lahat, which is si Kristo, doon ang galing. At isa ang Diyos na ipinanganak niya, kung dinatnan tayo ng salita, tinatawag tayong Diyos, sabi niya, at hindi siya makapagsisinungaling, mga kaibigan. So, yun lang din ang dapat maintindihan nila. Ilan ba sinasambang Diyos? Yung anak, tsaka yung ama, unang-una, pangunahin. Di ba? So, yun ang pinaka-konteksto ng Usias. Kung siya, ako'y tunay na maaawa sa kanya, sabi ng Panginoon, ililigtas niya yun. Kasi nga, nung una, patay yun. Ayon sa 13:1, patay yun spiritually. Pero naawa ang Panginoon, iniligtas niya yun. Nakuha ba, Vanguard? Di may natutunan ka, Vanguard, di ba? Ang Diyos maawain Nung panahon binasa mo yung 13:1, patay sila sa spiritual sa panahon na yun naawa ang Diyos, nailigtas sila. Sabi ng Diyos, ang naawa sa dukha nagpapautang sa Panginoon. Di how much more siya? Nagaling sa kanya yung salita. Na naawa siya sa anak ng Israel na tribo na minamahal niya, na inaalala niya ng di kawasa. So, ililigtas niya yun. Mahal na mahal niya kasi ang tribo o isang tribo sa Israel. Yun yung Vanguard, may natutunan ka. Ano sabihin mong mahina? Di basag ka ngayon, di ba? Vanguard, basag ka. Ang yayabang nyo kasi. Kala nyo kayo lang yung pinagkalooban. Iwasan na tayo salitang mayayabang, baka magantihan. Yun lang, pasensya na. Yun lang din, basag ka Vanguard, bye-bye, back to work. Yon, so shoutout sa ating 37,000 viewers. Ang paksa natin, marami nga ba ang Diyos at pwede rin ba tayong maging Diyos?
Yan, nakarecord dyan. Mapapanood nyo ang replay niya sa ating YouTube channel. So, sunod natin, Kuya Robin De La Rosa. Iyon, naririnig ba ninyo ako? So, sa akin pong unang pagsasalita ay wala po kayong maririnig na puro hinanakit at sama ng loob. Subalit bagkus mga talata ng Biblia ang inyong mararamdaman. At kahit na sinasabi ng iba na may mga Diyos sa langit at sa lupa, at marami ang mga tinatawag na mga Diyos. Yan ang topic natin, napakagandang topic. At mga Panginoon, uulitin natin. Ibang version naman para alam nyo. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Yan na. Talatang 6. Ngunit sa ganang atin, sinungka natin dyan ni Apostol Pablo, sa ganang tunay na Kristiyano, ano daw? May isang Diyos lamang. Sino yon? Ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng bagay. Anong sabi ng ibang religion? Yung isa dyan, tatlo yun. Yung isa dyan, tatlo yun. Tapos sabi dong isa pa, nagkatawang tao yun. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama. Yung Diyos na yun ang mula sa Ama. Na lumikha ng tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago. Nagkatawang tao yun. Sasabihin ng isa, sako ka na, talo ka na, o iba ka na, ayos ka ba? Peruin mo, kaingay-ingay lang, pero wala namang laman. Wala namang makata sa utak at isipan ng mga to. Ang Diyos, hindi nagbabago. Ni hindi nga nagpapakita ng anino ng pagbabago ni bahagyang pagbabago eh. Di ba ako umiimik? Yung ako'y sabihin, alam mo ang lahat? Yun lahat ay hindi malilim. Alam ng Diyos yun. Kaya nga ang sabi ng Diyos, hindi ko ipinadarama ang matindi kong galit. Hindi ko na ipadarama. Hindi ko nagigibain ng Israel dahil ako'y Diyos at hindi tao. Hindi lelebel ang Diyos sa tao sapagkat ang Diyos ay Diyos at hindi tao. Tapos wala kayong patumangga, gagawin yung tao ang Diyos. Ewan ko lang kung meron kayong kakayahan katulad ng nasa Efeso 4:6. Isang Diyos, Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Sabi nung mga ibang reliyon, Diyos daw sila. Hindi ba? Ako, hindi tayo lumalayo sa topic. Mang talata ng Biblia, isang Diyos, Ama ng lahat, sumasa ibabaw sa lahat. Ewan ko si Ilyon kung mga MCGI na to, kanino umiibabaw? Ewan ko rin kung Diyos si Eliseo Soriano, saan siya at kanino siya umibabaw? Sumasa lahat at nasa ibabaw ng lahat. Ang Diyos, isa lang. Hindi pwedeng maging madami eh. O, ano pa sabi? Wala pang mga bundok. Hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na. Pagkat ikaw ay walang hanggan. Hindi ba pag sinabing ikaw, isa lang? Hindi ba sinabing ikaw noon ay Diyos? Ikaw ay walang hanggan? Pag sinabing walang hanggan, walang pasimula. O, saan nanggaling si Kristo? Sa sinapupunan ni Maria. Ipinaglihi, ipinagdalang tao. Tapos, magtatawanan kayo kapag itinanong, meron kayong Diyos na Titus, may Diyos kayo na sanggol? Hindi ba? Alam nyo, masakit ang katotohanan dun sa topic eh. Diba? Isa lang kasi ang Diyos. Ngayon, ipopromote natin yung mga MCGI. O, 30 seconds. Oy, mga MCGI, mag-MCGI na kayo, magiging Diyos kayo. Ala, pasok sa MCGI, magiging Diyos kayo. Ala, pasok. Gusto nyo bang maging MCGI at maging Diyos kayo? Pasok. Mag-MCGI kayo. Kung gusto nyo kayo, maging Diyos, napakadali lang ng requirements. Para maging Diyos kayo,
pumasok kayo sa MCGI, aba, Diyos na rin kayo. Pagka naman Katoliko, swerte, tatlo Diyos nyo. So ayan, sunod naman natin ay si Kuya Sword. Okay, salamat. Wala na? Nandun. Okay, salamat. At ito, may kausap ako. Okay. Wala namang si Robin di siya nakapokus sa paksa, no? Malayo sa paksa yung sinasabi ni Robin. Kaya dito na lang tayo kay Vanguard saka kayo si dito. Ang sabi dito, iparkataratus ho atropos antropo. Yan, napakalinaw. Aywan ko lang kung naintindihan ng mga INC yan. Okay, ito pa. Dito sa paksang na pinag-aaralan natin, ano? Ang sabi dito, Nawala ka na, Greek scholar. no? Exkinusin to pleroma tis teotitos ayoto. Yan. Na Putol-putol. lang na Putol-putol, Sword. tinatanong ko ito si Lito, hindi marunong eh. Aywan ko lang kung nag-aaral na, pati si Vanguard. Sana Tagalogin. Putol. Putol-putol ba? Hello? Oo, kuya, Malinaw putol-putol ba? kanina. Malinaw? Putol-putol kanina. Yung pinababa ko, ako magde-decide kung sino masusunod. Ngayon, Kung sino malinaw na. mauna, sino susunod. Okay. Mayroon akong binasa patungkol sa ANC. Ito, yung binasa ko kanina. Ang sabi ko, doon sa nagsalita na si Robin, no, kasi wala siyang, di kasi nakapokus sa paksa eh. Ang sabi ng Biblia, parkatarutos ho atropos antropo. Ayawan ko lang kung naiintindihan ni Vanguard yan, ang susilito, no? Paintindihin natin yan. Bago sila sumalang sa mga ganitong uri, dapat nag-aaral sila ng Greek, no? Sabi pa dito, is kunusin to pleroma tis teotitos anto. Ano sa Tagalog daw yun? Vanguard, Silito. Ano ba yung kuya? May Mayroon pa kinalaman siyang pa ba isa. sa paksa natin yan? Sa Diyos? Yes, yung Hindi ko paksa yun. maintindihan. Oo. Ibig sabihin, tatagalogin ko. Si Kristo ay Diyos. Colossus 2:9 yun. Sabi dito, nananahan ng buong kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, si Kristo ay Diyos, no? Napakaliwanag na maraming mga Diyos na tinatawag. Kaya, ang MCGI, Diyos yan eh. Mga Diyos yung MCGI. Hindi magigiba yan ng mga INC. Wala silang talata. David ko na. Maganda na. Okay, sige. Stick tayo sa paksa, ano, para yung mga viewers natin na may matutunan tungkol sa ating paksa. Pinagbabawal ko lang dito yung mga masakit na salita para hindi naman kayo magkapikunan. So, ang paksa natin ha, malinaw, malaki ang letra. Ayan, basang-basa. So, kay Vanguard, ikaw na. Okay. Mic check. Yan. Tuloy natin kanina. Bakit ba tinawag na mga Diyos yung mga nadatnan ng salita kasama si Moises? Tuloy natin yung 8:9 ng Exodo. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa Kanya.
Ano ba ang ibig sabihin daw? Bakit tinawag na mga Diyos? Sapagkat sinalita nila yung galing sa Diyos. Bakit? Gaya nga ng binanggit kanina, yung Elohim, ginamit yan sa mga anghel, sa mga hukom. Kaya natitiyak natin na mali yung pagkaunawa lamang nitong mga kausap natin. Katulad nung isa nag-Greek, kaso sintu-sintu naman. Ginamit pa kanina yung Isaiah 43:13, sabi niya, ano problema kung gumawa ang Diyos ng isa pang Diyos? Sabi ng Diyos sa 13, ako'y gagawa, sinong pipigil? Ganon ba yung binabanggit sa Isaiah 43:13? O ibaba lang natin sa talatang 10, kasama ba yung paglikha ng Diyos yung binabanggit dyan na hindi mapipigilan ng Diyos? O talatang 10, bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. Saan mo ngayon ilalagay yung mga Diyos na kinikilala mo? Maliwanag na yung nandun sa talata Sabi ng Diyos, walang nauna at wala ring papalit. Sa ibang talata, hindi magkakaroon ng ibang Diyos. Saan mo ngayon isisingit? Kaya itong mga naniniwala na maraming Diyos katulad ng MCGI, o eto, ano ang binabanggit ni Apostol Pablo sa mga ganyang tao? Naniniwalang maraming Diyos, kasama na yung kanilang sarili. Basahin natin, 22-23, para dun sa mga hindi nakaabot kanina. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Anong tawag ng Biblia? Nagmamarunong daw, mga hangal. Bakit? Tutuloy ko yung pagbasa. Sila'y nagmamarunong ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang katwiran ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Anong dahilan? Bakit sinabi ng Biblia na sila'y lumilitaw na nagmamarunong pero mga mangmang? Kasi ang pinaniniwalaan nila at ang kanilang sinamba, yung tao. Hindi naman Diyos yung tao para sambahin kaso itong mga ito, sablay kasi yung unawa. Kaya natitiyak natin na yung kanilang sinasabi na sila'y mga Diyos, yan ay sariling interpretasyon lang. Ito pang kausap natin yung nag-Greek po, no? Isipin ninyo kung anong klaseng pag-iisip meron. Malayo na rin sa topic yung tanong pero gusto nating sagutin Gaano raw karami yung dumi ni Kristo sa langit? Dahil mula daw nung umakyat doon sa langit bilang tao, natural yung pagdumi. Anong klaseng isipan meron ka? At itatanong mo yan? Kaya itong mga MCGI na to, masabing may mabasa lang na talata pero sablay naman yung kanilang unawa. Kaibigang Sword, dapat sa aral lang tayo. Huwag yung kung ano-anong pinagsasabi mo dito, hindi makikinabang yung mga nakikinig. Maraming salamat, host. Okay, salamat sa'yo, Kuya Vanguard. So, pagsalta naman si Kuya Way. Yan, ang paksa natin Kuya Way Marami nga ba ang Diyos at pwede rin ba tayong maging Diyos? Ayan marami pong Diyos nakasulat. Mababasa natin yan doon sa Biblia na sinasabi sapagkat maraming Diyos. No? Nababasa yung pong 10:17 ng Deuteronomio, nakasulat din mga Diyos ng mga Diyos.
Yung sinasabi na lang iisang Diyos, yun po yung Ama, no? Iisang Diyos, at saka si Kristo. Ngayon, nalilito lang sila kasi malalabo ang kanilang pag-iisip dahil binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Kasi nakasulat, punitin mo na yung Biblia mo pagka ayaw mong mabasa yung maraming Diyos. No? Magagalit kapag binabasa mo ang Biblia kasi di mo naiintindihan. Yun kasing nakasulat na yan, wala pa kayo eh. Kayo lang naman ang naniniwalang nagpapanggap na Kristiyano na iisa lang ang amang Diyos na Diyos, no? Tapos, pagka yung Diablo, Diyos din sa inyo. Ilalaban nyo pa ng debate. So, yun ang po may problema, no? Yun ang problema. Nakikita mo sila sa kanilang mga gawa. Sila'y lulupit. No? Nakasulat po yan doon sa Tito 1:16, no? Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Sabi na, isa lang ang Diyos. Ba't marami? Marami nakasulat. Di kontra-kontra na yan. Sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, maraming Diyos. Tapos, di ba nasusulat kayo'y mga Diyos, sabi ng Biblia. Tinututulan nyo yan. Ba't di nyo pa itapon yung Biblia nyo kung ayaw nyo rin paniwalaan? Ano? O kaya pamigay ninyo para may magkinabang naman. Kaysa sa mga abnormal ninyong pag-iisip na nababasa na ayaw nyo pong paniwalaan, nakikipag-away pa kayo, nakikipagpatayan pa kayo. Nakasulat maraming Diyos Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos. Napakalinaw Ayaw nyo ng Biblia, mag-Quran na lang kayo. Mag-Muslim na lang kayo kung ayaw nyo yan. Kasi napakahirap naman nakasulat. Pinag-aawayan ninyo. Ayaw nyong tanggapin kasi hindi nyo nga nauunawa. No? Isa na lang ang Diyos nyo, di nyo pa sinasamba. Sabi ng Biblia, yung Ama, kung ang Ama ang Diyos, no? Sabi ng Ama sa anak, ang iyong luklukan o Diyos. Ano sabi niya sa kanyang anak? Diyos yun. Dito pa sa 82:8 ng awit, sabi ng Ama sa anak, bumangon ka, O Diyos, hatulan mo, sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Diyos yung tawag niya sa kanyang anak Tapos ngayon, lumilitaw kayo. Lumitaw si Manalo noong 1914. Dati paniwala niya Diyos si Kristo. Pero kinalalaunan, hindi na Diyos si Kristo. Di ba para kayong si Soriano na bukas, hindi na ngayon. No? Yan ang masakit sa isang mangangaral na paiba-iba ang sinasabi. No? Para hindi pa iba-iba yung sinasabi, magbasa kayo ng Biblia. Yung Biblia yung pangaral nyo. Hindi kayo yung makikisakay kayo sa Biblia, tapos ang gusto nyo, kaladkarin nyo ang Biblia sa paniniwala nyo. Ginagawa nyo na lang batayan. Ako, kapag ako nagsasalita, binabasa lang. Hindi yung batayan ko. Hindi ganun. No? Ang Biblia, ginagamit ko yan, binabasa. Binabasa. Hindi yung utak mo ang nagiging tapos sasabihin mo pa. Babasa ka pa. Di ba ganito, ganito? Magkakontra naman kasi. Hindi mo alam yung konteksto nun. Paano yung nakasulat na si Kristo Diyos? Yung anak niya, Diyos. Mismong ang Ama nagsasabi, pipilipitin nyo ngayon, pupunta kayo sa ibang salin. Maling salin. Ikatakot-takot kayo. Isaac, ikaw na Isaac. Ayun, salamat, no?
Muli po dito sa panig uli ng Church of God. Ayan, ang sa amin naman na aral, hindi ang sabi dito, marami nga ba ang Diyos at pwede tayong maging Diyos? Sabi naman kasi ng Biblia, kung Biblia ang ating babatayin, ang sabi ng awit 82:1, ang Diyos ay tumatahan sa kapisanan ng Diyos. Hindi natin pwede na ipilipitin ito, no, mga kaibigan, kasi nakasulat ito Hindi natin pwede para sa panig po ito ng Church of God para po sa amin dito sa aming lugar. Hindi po MCGI. Ang paniniwala po namin ay marami talagang Diyos. Pero hindi po ibig sabihin nun, mga kaibigan, lahat po yun tunay. Katulad po na paniniwala ni Soriano na lahat daw tunay po yun. Mali po yun, no? Ano pa po ang patunay na marami pong Diyos at marami pong Panginoon? Dito, basahin natin ang unang Korinto 8:5. Ang sabi, sapagkat bagamat mayroong tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya naman ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ayan. Ang sinabi ni Apostol Pablo ay marami talagang tinatawag na mga Diyos. Hindi naman tayo tutol dyan kasi nakasulat naman sa Biblia yan na tinatawag talaga na maraming mga Diyos, no? Ayan, na at maraming mga Panginoon. So, hindi natin pwedeng tutulan yan, mga brother. Pero, tignan natin ang ibang maya kung ano magiging paliwanag nila dito. Yon. At dahil dyan, yun lang yung masasabi ko siguro kasi na ambusan ako ito. Hindi ko masyado mabasa yung lahat ng talata, brother, Jose. Hanggang dyan muna siguro. Hindi ko kasi binigla mo kasi ako Thank you. Okay, so lipat agad tayo kay Tagabasag. Tagabasag. Maraming salamat sa Diyos, kasalukuyang nasa airport, pumipila, tumatama si Wick Kayanan doon sa mga sitas niya, tumatama si Wick at may katotohanan naman si Wick sa kanyang pagsasalita. Pupurihin ko lang si Wick saglit, kaso lang bigla siyang lumabas yung kanyang masamang espiritong taglay ng puot doon kay Soriano. Sayang, yun kasi ang sumira kay Wick Kayanan, itong puot na nagpabagsak sa kanya upang siya ay sipain doon sa katotohanan, dahil mayroong nagtisod kay Wick Kayanan, itong mga mangmang na pansirang damo ng MCGI. Naapektuhan kasi si Wick, isang mahinang nilalang. Hindi niya alam kung ano ang galawan ng dyablo, Nagsugo ang kaaway na mismong doon sa bahay na, kasi nangyari kasi sa akin yan, nagsugo ang kaaway na dyablo na sirain yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng puot, galit, At yan nga, dating iniidolo ni Wei, ito, linawin ko lang to, biorista, Pero, para ihiwalay si Wei doon sa katotohanan, tinaniman siya ng dyablo ng puot. At ang ginawang ng dyablo na instrumento, yung mga pansirang damo na nasa loob ng MCGI. Okay. Tagabasag, focus tayo sa topic. Okay na. Oo, dahil ito kasi si Wei mahinang nilalang. Pero maganda yung mga punto ni Wei at talagang mababasa naman, Meron siyang katotohanan na mayroong mga salita talaga sa Biblia na maraming mga Diyos, Mga Diyos. Kapisanan ng mga Diyos na pinapasinungalingan nitong mga mangmang na kinapos sa pag-iisip at naturuan ng anghel, Sa Biblia, hindi po natin pwedeng sirain ang mga talata na mga Diyos, mga Panginoon, kapisanan ng Diyos, marami yun. Hindi po pwedeng sirain yun, itong mga kinapos sa pag-iisip, hindi umabot sa pagkaalam dahil isinumpa ng kanilang tatay sa 4-4, yun. Nandoon na lang sila, nakapanatili lang sila doon dahil yun ang itinuro ng anghel sa kanila, So sa Biblia, yung dinatna ng salita ng Diyos, sabi ng Diyos, mga Diyos din yun. Palibhasa,
hindi ito tinuturo sa loob ng MCGI, ano? Na ang pangunahing kahulugan ng salitang Diyos ay tumutukoy sa lahi. Yan, baka tutulan naman ng mga pansirang damo ng MCGI, ano? Kasi maraming pansirang damo dyan, ano? Sa MCGI na naghulog kay Wikayanan. So ang primary na kahulugan ng salitang Diyos ay tumutukoy sa lahi. Ayan, baka may gustong tumutol dyan, ano? Hindi yan itinuro ni Soriano, ni Brad Eli, ano? Baka tutulan naman nila. Dati tumututol sila doon sa bato. Na sa Mateo 16:18 pinapaliwanag ko, yung bato ay tumutukoy sa Diyos. No, tinututulan ng MCGI yan dahil ang bato daw doon si Kristo. Hindi 'yon. No? Ang bato ay tumutukoy sa Diyos. Hindi pwedeng tutulan yan. Yan, hindi kasi na ituro ni Brad Ele sa internet na ang bato ay tumutukoy sa Diyos. Isa sa mga kahulugan yan ng Diyos ay ang bato. Hindi ngayon yan inaatake ng mga kaaway na tagasunod ng anghel. No? Kilala naman natin yun kung sino yung mga mangmang na yun na kinapo sa pag-iisip. Itong 35 lang ang IQ ng mga ito. No? Hindi po natin pwedeng baguhin kung ano ang nakasulat dahil meron tayong prinsipyo na sinusunod sa Biblia. Huwag nating babawasan, huwag nating dadagdagan, no? At hindi natin pwedeng intindihin sa sarili nating kahulugan o ng 2 Pedro 1:20 na hindi nagmumula sa sarili ang hindi ko mabasa yung 2 Pedro 1:20, no? Sapagkat ang kasulatan ay hindi dumating sa tao kundi sa Espiritu, no? Maraming salamat sa Diyos. Sana mahimasmasan si Wikayanan at makalabas sa silo ng dyablo. Yun, salamat tagabasag. So, gawin natin tigit-tigis ang representative lang ng bawat religion tsaka paniniwala para mabilis ang ikutan. So, sunod na Kuya Robin de la Rosa. Yon, maraming salamat. Iisa lamang po ang tunay na Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon na hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Napakaliwanag po, ano po? So talata po ng Biblia po ang nababasa ninyo. At sino nagaya ko? Tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin. Mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang bagay na dumarating at ang mangyayari ay ipapahayag nila. 8. Kayo'y wag mga takot o magsipangilabot man, hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Maliwanag po na pahayag mismo ng ating Panginoong Diyos at ng Propeta Isaias, walang ibang Diyos, isa lang. Malakyas 2:10, wala baga tayong lahat na isang Ama? Question mark. Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Question mark. Bakit tayo nagsisigawan ng paglililo? Bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ng tipan ng ating mga magulang. Bakit? Bakit nilagyan ng question mark ang bahaging nagtatanong ang ating Panginoong Diyos? Merong hindi mga naniniwala eh. Alam po ninyo, pag binasa ninyo ang Exodus 7:1 at sinabi ng Panginoon kay Moises, tignan mo, ginawa kitang Diyos. Napansin nyo yung Diyos dito, small letter. Ginawa kitang Diyos kay Paraon. Tama, may nakasulat na may ginawa ang Diyos, pero hindi ito tunay na Diyos na ginawa ng Diyos na isa pang tunay na Diyos. Pag binasa ninyo ang salita ng Diyos sa isang salin sa 7:1 ng Exodus, sinabi ng Panginoon kay Moises, makinig ka, gaya nyo, makinig din kayo. Gagawin kitang parang Diyos sa Paraon. Pag sinabing parang Diyos, hindi tunay na Diyos. Kanina pa ipinaliliwanag sa inyo, sa ganang atin may isang Diyos lamang. Sa mga tunay na Kristiyano, isa lang ang Diyos. Pero sa mga tunay na Katoliko at tunay na MCGI,
Ito po, walang kwentang tao, ulitin natin, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebultong Diyos-Diyosan. Walang kwentang tao yan. At ang mga rebultong ito na labis nilang pinahahalagahan, ipinoprosesyon, hinahalikan, pinupunasan. Sila rin ang makapagpapatunay ng mga yan wala ring halaga. Sapagkat ito nga, ginawa ko na lang na PowerPoint presentation wala talagang halaga yan. Bakit? Mga Diyos yan Mga Diyos-Diyosan o hindi mga tunay na Diyos. Kaya nga, magsama man ng MCGI, isama mo man si Way Kayanan na ex-MCGI, isama mo man ng mga Katoliko, magsama-sama na kayo doon sa kinikilala ninyo na Diyos. Hangal ang taong gumagawa ng mga rebultong hindi naman napapakinabangan. Mga rebultong inanyuan, sinamba at pinaglingkuran. Tututulan po ba ninyo ang talatang ito? Wala nang ibang Diyos, isa lang bakit may mga Diyos? Yun ay may maling pagkaunawa ang MCGI. Uulitin ko, bibigyan ko lang ng bigat ang aking babasahin. Walang kwentang tao. Sino? Talata ng Biblia yan, hindi po tayo nag-a-adhom. Walang kwentang tao ang gumagawa ng rebultong Diyos-Diyosan. Wala lang bang kwenta? Hangal. Sa makatwid, wala nang kwenta, hangal pa ang mga taong gumagawa ng rebulto, pinaglilingkuran, sasambahin, ipinoprosesyon, idaragdag na tunay daw na Diyos. Hangal ang mga tao na marami ang kinikilalang Diyos, samantalang sabi ng Propeta Isaias, maging ng Panginoong Diyos, walang nakikilalang iba. Sino yon? Ako'y walang nakikilalang iba, sabi mismo ng Diyos. Kaya walang kwentang tao at hangal sila.